Isang magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko San Juanenyo. Ganon din po sa ating mga taga-subaybay mula po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. O, di ba? Marami na rin tayong followers from other cities, municipalities, and provinces in the Philippines. So, ito po ang inyong lingkod, Mayor Francis Zamora. At ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes ng umaga. At nasabi ko hong iba't ibang bahagi ng ating bansa sapagkat tuwing may shout-out po tayo, merong nag-comment from other areas. In fact, even from other countries po, no? Yung mga kapwa nating Pilipino na nasa ibang bansa po ay marami rin pong nakasubaybay po sa atin. In fact, pag tayo po ay nasa ibang bansa, ay madalas no, may mga lumalapit sa ating mga Pilipino at sinasabi nga sa atin, Mayor, nakikita namin kung gaano nakaganda ang San Juan ngayon. So nakakatuwa po sapagkat honestly, I meet a lot of Filipinos when I am in other countries, regardless kung nasa US, nasa Dubai, nasa Japan, nasa London. Dati nga sa Iceland pa, nagulat po ako, no? Pumasok ako sa isang Japanese restaurant sa Iceland. Bakit Japanese restaurant? Kasi maraming seafood kasi sa Iceland. No? So, pumasok ako sa isang Japanese restaurant. Tapos may narinig akong mga nagkukwentuhan na nagsasalita ng Tagalog. So, kinato ko sila. Sabi ko, mga kuya, kamusta kayo? Sabi sa akin, si Mayor Francis. Sabi niya, Mayor, pinapanood ka lang namin ng isang araw sa Facebook Live mo. Ngayon, nandito ka na sa Iceland. So, nakakatuwa rin dahil ang ating pong Facebook Live, pati po ang ating mga social media posts ay nasusubaybayan po ng mga kapwa nating Pilipino mula po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at ng mundo. O, di ba? Thank you for watching our Facebook Live and for following our various social media platforms. So muli ako ibabati ng isang magandang tanghali at kung kayo ay kumakain na ng lunch, share nyo naman yung lunch nyo. Anong ulam po ninyo? Please comment, ano ba ang ating kinakain ngayong tanghali? So ako po ay kakain after our FB Live, ngunit share nyo naman, ano ba ang ulam nyo ngayong tanghali. No? So, kauna ta. Di ba? Getting there, medyo improving, di ba? Maraming tayo medyo natututunang mga Ilonggo and Cebuano words, di ba? So, abangan nyo kasi kami ni Idol Konsehal James Yap, soon, magre-release kami ng isang Ilonggo 101 video, di ba? Siyempre, kailangan ko magpaturo kay Konsehal James Yap, no? Ng Ilonggo, lalo na't tayo po ay dadalaw sa Negros Occidental nitong Marso, ay kailangan mas magaling tayo mag-Ilonggo. Diba? So, sige, abangan nyo yan. Meron kaming Ilonggo 101 ni Konsehal James Yap. Soon, i-release po natin. So, una sa lahat, nais kong banggitin na kahapon nga po, in-announce natin na ang COMELEC ay magsasagawa po ng special registration para po sa ating mga PWDs at senior citizens. So ito po, no? Ongoing po yan. February 9 up to 13, dito po sa ground floor ng ating makabagong San Juan National Government Center. So ito po, no? Please bring any of the following IDs with complete and present address in San Juan City. PhilSys National ID Card, Postal ID Card, Student or Library Card, Senior Citizens ID Card, Driver's License, Student Permit, NBI Clearance, Philippine Passport, SSS, GSIS, PRC, IBP, UMID card, NCIP certification of confirmation, and other government-issued IDs. So, ang COMELEC po ay nagpapatulong sa atin upang malaman ng ating mga mamamayan na sila nga po ay nagsasagawa ng isang special registration for our senior citizens and PWDs. Kaya sa inyo pong lahat, punta na po kayo dito po sa ating makabagong San Juan National Government Center, sa tapat lang po ng City Hall, along Pinaglabanan Road. Ito po yung ating bagong napakaganda, moderno at makabagong gusali na kinatatayuan po ng ating eGov.ph Servicio Hub, ang ating nag-iisang one-stop shop ng National Government Services sa buong Pilipinas. Di ba? So, dyan po ngayon sinasagawa ang special COMELEC registration for our seniors. Diyan po sinasagawa ngayon ang ating special registration for senior citizens and PWDs. Of course, ang COMELEC po ang nag-handle po niya. Okay? So next,
February 11, Wednesday, 10 a.m., lahat po ng mga daycare center students natin. No? Ito po yung ating mga public daycare center students from District 1 and District 2 under our City Social Welfare Development Department. Tayo po yung magkikita-kita Wednesday, 9 a.m. dito po sa atrium ng City Hall. So please come at 9 a.m. para sa inyong mga registration. And exactly 10 a.m. magsisimula po tayo ng distribution ng alin po? Ang kada mag-aaral po sa ating mga daycare centers. Of course, ito yung ating public daycare centers under the city government. Tatanggap po kayo ng isang pares ng black leather shoes at 2 sets po ng uniforms. So yan. At para naman sa ating mga daycare center teachers, meron po kayong instructional materials. So ito ipapamahagi natin sa Miyerkules, alas 9 ng umaga po ang inyo pong call time for registration. Eksaktong alas 10 sa umaga, sisimulan po natin ang pamamahagi. So ito po yung bahagi ng ating layunin na tulungan at suportahan ang ating mga mag-aaral dito po sa San Juan sapagkat ang gusto natin ay wala na kayong problemahin pa kundi ang mag-aral ng mabuti. Lalong-lalo na ating mga kabataan, no? Talagang dapat habang bata pa lang, nagsisimula na sila na magkaroon ng disiplina pagdating sa pag-aaral at ayaw natin na pinoproblema pa nila yung ibang bagay gaya ng mga uniforme, mga sapatos, di po ba? Dapat ang pagtuunan na ng pansin ay ang pag-aral ng mabuti. And remember, San Juan is #1 amongst all highly urbanized cities in the Philippines pagdating po sa functional literacy rate at mismo ang Philippine Statistics Authority po ang nagbigay pagkilala sa atin. Okay, so yan po. Let us maintain this because we are #1 in the Philippines pagdating po sa highly urbanized cities. So, yan, congratulations po sa ating lahat. Next, sa February 11 din po, bago ho ng ating distribution, ay magkakaroon po ako ng isang meeting with the SHOPC, ang Social Housing Finance Corporation at ating team mula po sa ating mga department heads para po sa initial release na ho ng funding pagdating po sa ating mga gusaling pabahay. So gaya po ng aking in-announce nung nakaraang linggo, ay ang ating pong pangalawang gusaling pabahay ay sisimula na rin po. So 2 sites na po ang ating 4PH program dito po sa San Juan. Pareho ho yan sa F. Manalo, parehong 34 floors at pareho hong magsisimula na very soon. Kung kaya't siguro nakita niyo po ang aking pagpupulong kasama ni SHOPC President Federico Lacsa. Ganon din si Speaker of the House Boji D. So ako po ay pumunta sa kanilang tanggapan at inaayos na ho natin yung initial release po ng pondo. At tayo nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sapagkat ang 4PH program po ay kanyang flagship project. At ang layunin po ng flagship project nito ng ating Pangulong Marcos ay mabigyan ng pagkakataon ang mga pamilyang San Juanenyo at pamilyang Pilipino na magkaroon ng sarili nilang tahanan na kanila pong huhulugan sa loob po ng 25 taon kung saan pagdating sa dulo, basta tayo po ay masigasig na naghulog ng tama, magiging sa atin po ang mga units na ito. So yan po ang ginagawang trabaho ng inyo pong mayor na sa tingin ko ay masipag at maasahan. So kayo na ho makakapagsabi, kayo na po humusga, masipag ba at maasahan ang inyong mayor? Kayo lang po ang makakasagot niyan. Next, Barangay Balong Bato. Una sa lahat, advance happy fiesta po sa inyo. Magkita-kita tayo sa inyong fiesta celebration. Pero bago niyan, magkakaroon po tayo ng isang Fiesta Barangay Caravan sa February 12, Huwebes, 8 a.m. hanggang 3 p.m. Magkita po tayo sa inyong barangay hall at tayo po ay maghahandog ng iba't ibang serbisyo po ng pamahalaan ng lungsod. So, I will just verify kung barangay hall or basketball court. Most likely, it's a basketball court. Sorry, take 2. Sa mga minamahal kong taga-barangay Balong Bato, magkita-kita po tayo sa February 12, Huwebes, 8 a.m. to 3 p.m. dito po sa ating multipurpose building and wooden-covered basketball court para po sa ating barangay caravan. So ito po ay isang fiesta caravan
para po sa inyo. So, ang mga serbisyo po ng Pamahalang Lungsod ay dadalhin po natin sa inyong barangay mismo. At sa lahat po ng mga San Juaneñong nanonood at nakikinig ngayon, hindi po ito para sa Balong Bato lamang. This is open to all San Juaneños from all barangays. So kita-kita po tayo dyan sa Webes at pakinabangan po natin ang mga libreng serbisyo ng Pamahalang Lungsod. So see you then. Next, February 13, 8 a.m., date with your pets. So kung wala po kayong date sa Valentine's, mag-date na lang tayo kasama ng ating mga pets, di po ba? So ito po, mahaba-haba, kaya hayaan yung basahin ko po, no? Makabagong San Juan Furry Valentine's 2026. Yan po ay gaganapin February 13, Friday, 8 a.m. to 5 p.m. sa ground floor ng ating Makabagong San Juan National Government Center. Join us for Forever Love. O, di ba? Kung wala kayong date ngayong Valentine's, date na lang natin ang ating mga pets, di po ba? Meron tayong Oldest Pet in the City contest. Wow! Honoring long-term unconditional companionship between fur parents and their fur babies. Wow! Very interesting. Prizes, Oldest Pet, 15,000 pesos. Second prize, 10,000 pesos. Third prize, 5,000 pesos. I'm curious, paano malalaman ang age ng pets? Natanungin natin si Dr. Bell, ang ating city vet. Huh? So, I'm curious paano malalaman niya. Forever Love, o, di ba? Ito, Pet Clinic Services, Parvo Antigen, Antibody Screening for Dogs, yan, limited slots ang po yan. Parvo Giardia, Screening for Dogs, limited slots din po yan. FPV for Cats, limited slots din po yan. 6-in-1 vaccination for dogs, limited slots din po yan. Immune booster shots for dogs and cats, vitamins for pets, and other services such as microchipping, anti-rabies vaccine, and deworming. So, Secretariat, pakitawagan si Dr. Abel. Ano ang ibig sabihin ng Parvo Antigen Antibody Screening? No? So, at saka Parvo Giardia Screening for Dogs at FPV for Cats. Baka pwede nang i-comment dito sa Facebook Live kasi medyo very technical terms para maintindihan ng ating mga mamamayan. At magkakaroon din po tayo ng spay and neuter for 300 pets. So you have to register online and don't miss out on this awesome event. So yan po, merong mga QR code kayo nakikita. Mag-register na po kayo. At again, first come, first serve po ang services natin dahil alam naman po natin na talagang pinaghandaan po ito ng ating Pamahalang Lungsod. So, pinaglaanan ho natin ang pondo. But of course, hindi naman po unlimited ang pondo natin. So, we have dedicated resources for this big event. But of course, hindi naman ho pwedeng unlimited yan dahil meron din tayong hangganan pagdating po sa iba't ibang serbisyong ating ihahandog. So, please register ahead. And again, this is on a first-come, first-served basis. So, Secretariat, pa-comment mo si Doc K. So kung ano yung comment mamaya, paki-flash na lang din so that people can get to read it. Okay? So next, tayo rin po ay magsasagawa ng isang Chinese New Year cooking contest. So ito yung tikoy making contest. So ito, excited ako. Alam nyo ba, tuwing Chinese New Year, mahilig po talaga ako kumain ng tikoy. In fact, kadalasan nagkakaroon tayo ng tikoy overload. Di ba? Kasi yung tikoy, syempre, for good luck, pagdating ng Chinese New Year, marami hong nagsiserve nito. So, again, very interesting because magkakaroon tayo ng isang tikoy making contest at ang lalahok po dyan ay mga restaurants natin dito sa San Juan. So, excited akong subukan ang iba't ibang klaseng tikoy na kanilang ihahanda. So, this will be at the Green Hills Mall. So, makita-kita po tayo for the awarding ceremony. So, I will be there to join you on February 13. Next, Kasalang Bayan, February 13 din sa ating Makabagong San Juan Theater, sa ating Makabagong San Juan National Government Center. So sa lahat po na nagparehistro, magkita-kita po tayo. Excited po kung ikasal kayo. Dahil para sa akin, mahalaga po talaga ang pamilyang San Juaneño. At ano mang haba natin na magkakasama, iba pa rin talaga pag formal tayong ipagtambal sa pamamagitan ng kasal. So, yan po ang aking tungkulin bilang mayor to officiate
over your wedding and to make sure that you sign your marriage contracts, di ba? Para talagang matibay ang ating samahan. At ito'y taunang proyekto natin para po sa Pamilyang San Juanenyo at sa mga gustong magpakasal. Next year, gagawin natin ito muli. So kung di pa kayo sure ng inyong girlfriend o boyfriend, mag-usap muna kayo. Pag sure na kayo, sign up na po for next year para masama na kayo sa 2027 batch. Sorry, paki-flash lang yung hindi ko nabasa. Ayun, si Doc Bell. Yan, si Doc Bell ang ating pong city vet. Magaling, mabait, no? At maraming magagandang programa po para sa atin. Parvo antigen, antibody screening for dogs, screening if may mga parvo. It is a viral disease ng dogs. Okay, so it is a viral disease ng dogs. So ito po ay para po sa inyo, no? Sa mga dog owners po natin. Okay, so please register and I will see you all then. Okay, so next, mag-ingat sa mga peking FB accounts. Nako, marami bang namimeke na account ni Mayor Francis Zamora? Yes. So please always just follow our official social media platforms. No? So muli, meron tayong Facebook page. Ito po yung Mayor Francis Zamora Facebook page. Meron tayong Mayor Francis Zamora accounts. No? Ito po yung account 1, 2, and 3 po natin. Meron din po tayong Instagram. Meron po tayong X, which is Twitter, no? Meron din po tayong TikTok at meron po tayong YouTube. So mamaya paki-flash yung mga official accounts po natin. At wag na wag po tayo magpapaloko. Minsan may may message sa inyo gamit supposedly yung Facebook account ko o page ko. Tapos kung ano-anong mga hinihingi, kung ano-anong mga sinasabi, no? Ingat po tayo. At wag tayo magpapaloko sa mga loko. No, marami talagang loko dyan pero wag tayo magpapaloko. Okay? So let us always be very discerning when it comes to yung ganito mga messages. No? Kasi minsan marami nagpapanggap na sila si Mayor Francis Zamora. Minsan kung sino-sino ang mga identities ang ginagamit nila. Mag-iingat po tayo parati. Okay? Sige po. Excuse me. Bel Tamonan, Giardia screening for dogs to check if may amoeba like sakit sa tao. Giardia naman tawag sa dogs. Nakakahawa ito sa mga tao. Okay. So, parang amoeba, no? When it comes to humans, so to check if may amoeba like sakit sa tao. Okay. Sige po. Thank you, Doc, for the information. So again, sa lahat po, no? Please register already online and see you all for our date with our pets. Okay? So, minsan, daling ko nga pag meron tayong event, no? Daling ko ating mga dogs, no? Ang ating mga alaga, of course. So, I also have pets in the house. So, ang aming mga alaga, si Scotty, si Tyson, at meron kaming bagong baby, si Taylor. No? So, minsan ipopost ko ang picture ni Taylor. So, of course, we miss our dearest Luca so much. No? So, sobrang nakamiss po talaga. There. So, again, to all pet owners, let us always take care of our pets. Okay? So, kasama po natin nung isang araw ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para po sa launching ng Test the App. At nakakatuwa po na ang San Juan po muli ang kanilang napili upang paglunsaran ng napakagandang proyekto ito ng TESDA. Napakagandang proyekto ng TESDA kung saan through the app ay pwede na tayo mag-apply for various TESDA programs. So, going high-tech talaga ang ating bagong Pilipinas. So, let us maximize all of these technology available to us. So, yan po, no? Nakasama natin si Pangulong Marcos, si Congresswoman Bel Zamora, Secretary Kiko Benitez ng TESDA, Deputy Secretary Sani Angara. Nandiyan po ang ating mga officials from the national government. And again, we are very thankful because they chose San Juan as the venue for the launching of the Test App. At yan po, no, ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan po ay ginawa dito sa ating makabagong San Juan Theater, sa loob ng ating makabagong San Juan National Government Center. At yan, truly world-class. So sa lahat po ng hindi pa ho nakikita ang ating makabagong San Juan Theater, yan po siya. No? Talagang
napakaganda at patunay na dito po sa San Juan walang ghost projects, walang substandard projects at tunay na napapakinabangan ng ating mga mamamayan ang ating mga infrastructure projects. That is why President Marcos is always here. Various national government agencies, various departments of the national government always hold events here kasi nga ho, no? Maayos, maganda at tunay na may pagmamalaki ang ating makabagong San Juan Theater sa loob po ng ating makabagong San Juan National Government Center. Yeah? Next, tayo po ay dumalo sa 126th anniversary ng Manila Bulletin at ganoon din po yung awarding ng Newsmakers of the Year for 2026 kung saan tayo nga po ay nabigyan ng pagkilala last year. So tayo po ay bahagi ng Manila Bulletin's Newsmakers of the Year for 2025 at nakiisa po sa awarding ceremony sa taong ito at nakasama po natin ang ating mahal na First Lady Liza Araneta Marcos, of course, ang mga may-ari ho ng Manila Bulletin, si Dr. Emil Yap at si Chairman Basilio Yap, President and Chairman of Manila Bulletin. Yan po, no? From left to right, Senator Mark Villar, Senator Mig Zubiri, Senator Camille Villar. Yan po, si Dr. Emil Yap, katabi ni First Lady Liza Araneta Marcos, Chairman Basilio Yap, Senator Loren Legarda, at Mayor Francis Zamora. So yan po, no? Yan ang isa ho sa ating mga litrato sa gabing iyon. So again, it's truly an honor to have been invited to the anniversary and to the awarding of the Newsmakers of the Year. So tayo po ay nagsusulat din sa Manila Bulletin. Meron po tayong column at more or less twice a month ay nagsusulat nga po tayo. Ito po ang Metro Matters kung saan nagsusulat po tayo tungkol sa iba't ibang mga karanasan natin bilang mga Metro LGUs, things that we learn from other LGUs, things that we do, mga best practices natin. Ganun din po mula sa ibang bansa. So anything Metro-related, doesn't mean just Metro Manila. Pwedeng Metro Cebu, pwedeng Metro Davao, or any metropolis, or any issues and concerns regarding cities and LGUs. Yan po ang nagiging topic po natin. So abangan niyo po ang ating column sa Manila Bulletin. So every time I write, I will share po with you para ho mabasa niyo rin po ang ating column. Excuse me. Next po, tayo po ay nagsagawa ng isang League of Cities of the Philippines National Executive Board meeting kung saan ang ating mga mayors na miyembro po ng NEB o yung tinatawag ng National Executive Board ay dumalo. Marami sa kanila galing po ng iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasama natin, walang iba kundi ang ating DLG Secretary John Vic Remulla. At yan po, no, pinag-usapan ho namin ang mga proyekto at programa po ng League of Cities of the Philippines. Ganun din po, pinakinggan natin po ang mga bilin sa atin ni Secretary Remulla. So, we are very thankful to all the mayors who attended. Marami ho nang galing pa talaga from different parts of our country, Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, my fellow Metro Manila mayors ay dumalo rin po. So again, thank you, dear mayors. Thank you, Secretary John Vic Remulla. At yan po, no? Light moment with the Secretary John Vic and our mayors. At malaking bagay po talaga kapag ang mga lokal na pamahalaan at ang pamahalang nasyonal ay nagtutulungan sapagkat ang nakikinabang po ang ating mga mamamayan. So ito po, ang San Juan ay isang halimbawa ng isang lungsod, isang local government unit na talagang nakikipagtulungan po sa ating pamahalang nasyonal, ang ating bagong Pilipinas administration at ramdam na ramdaman natin ang kanilang tulong, suporta at pagmamahal sa ating lungsod. So thank you very much, President Ferdinand R. Marcos Jr. and to our bagong Pilipinas administration. Okay. Next, tayo rin po ay nakipagpulong kay Deputy Secretary Sani Angara. Alam niyo, madalas kami magkita ni Sec Sani. No? It's because we are really pushing for the construction of classrooms, not just in San Juan, not just in Metro Manila, but all over the Philippines. No? So, if you notice, no, talagang madalas kami magkasama ni Secretary Angara dahil nga po, magda-download na ng pondo sa mga LGUs pagdating po sa classroom construction. So, to all my fellow mayors, not just city mayors, also municipal mayors. Ito po ay bagay na pag-usapan na po natin
At nag-usap po kami ni Secretary Angara. Ako po ay gagawa ng isang instructional video para ho sa proseso ng pag-request at pag-download po ng pondo para po sa classroom construction. Secretariat, paalala mo, we have to finish the video already, no? Para mai-post natin ito at maipadala sa ating mga kapwa mayors sapagkat meron pong napakalaking pondo na nakalaan sa ating national budget at dapat po ito magamit upang makapagtayo tayo ng napakaraming classrooms all over the Philippines. So this is not just a San Juan undertaking. This is not just a Metro Manila undertaking. This is an undertaking for the entire country. At tayo po bilang National President ng League of Cities of the Philippines, isinusulong po natin ito sa ating mga kapwa city mayors. Ganoon din po sa ating mga municipal mayors. Kung kaya tayo nga po ay nag-host ng isang Mayor's Dialogue kung saan 242 mayors all over the country po ang dumalo. At yan po, no, kasama natin si Secretary Sani. At nandiyan po kami sa kanyang tanggapan sa Makati, ang DepEd office sa Makati. So with our DepEd Secretary Sani Angara. At malaking bagay po talaga na nakakausap natin ng personal at direkta ang mga pinuno ng ating bagong Pilipinas administration. Imagine all the way from the President of the Republic of the Philippines to the First Lady of the Republic of the Philippines, to the Executive Secretary of the Office of the President, to the DLG Secretary, to the Secretary of DepEd, to the Secretary of TESDA, lahat ng mga secretaries po nakakausap po natin at nailalapit po natin ang mga pangangailangan ng San Juan, ng Metro Manila, at ganoon din po ng lahat ng lungsod sa ating bansa sa pamamagitan ng ating posisyon at responsibilidad bilang National President ng League of Cities of the Philippines. So, kaya ho, nakikita niyo po ko sa iba't ibang bahagi ng ating bansa sapagkat ito po ay pagkakataon upang makausap natin ang ating mga city mayors tungkol sa kanilang mga hinaing, mga pangangailangan, mga bagay na dapat ilapit po sa ating pamahalang nasyonal. So, yan po ang nagiging tungkulin natin. Ang maging tulay mula po sa bawat lungsod sa ating bansa patungo sa ating pamahalang nasyonal. Next, please. Yan po, no? Nagkaroon din tayo ng isang pagpupulong kasama nga ho ni Speaker Bogie D, no? House Speaker Bogie D, ang pinuno ng Kongreso, at si SHAPSI President Federico Lacsa. Ang SHAPSI po, ang Social Housing Finance Corporation, at pinag-usapan po natin ang ating dalawang gusaling pabahay dito po sa ating lungsod, ang ating dalawang 34 stories na pabahay. So sabi ko naman sa inyo, kung gaano katangkad ang inyong Mayor Francis Zamora, ganyan katangkad ang ating dalawang gusaling pabahay sa ilalim po ng 4PH program. At huwag natin kalimutan, meron pa ho tayo isa pa hong gusaling pabahay. Ito po yung ating 22-story high-rise in City Socialized Public Housing sa Barangay St. Joseph na sinimulan po ni Congressman Noni Zamora na siyang tinatapos naman po ni Congresswoman Bel Zamora. So, right now, 3 buildings na po ito. Dalawang 34 stories, isang 22 stories, at nagsusumika pa ho tayo na madagdagan pa po yan. Okay ba? O, di ba? Just trust Mayor Francis Zamora. Patuloy lang po kayo magtiwala sa inyong mayor sapagkat ginagawa ko pong lahat upang may sakatuparan natin ang lahat ng ating pangarap, mga proyekto at programa para po sa lungsod ng San Juan pag katapos po ng ating pangatlong termino sa June 30, 2028. So, ako, napakabilis sa panahon na lang po yan. Kaya't ang inyong mayor po talagang masigasig sa pagsusumikap upang may sakatuparan ang lahat ng ito. Okay, next. Oh, shout out Makati Mayor Nancy Binay. Nako. Hi, Mayor Nancy. Alam niyo po, si Mayor Nancy ay unang-una, no, kaibigan po natin at kasama sa Metro Manila Council. Former Senator. Nako, isipin niyo, pinapanood tayo ng dating Senador ng Republika ng Pilipinas at kasama natin ngayon sa Metro Manila Council. And Mayor Nancy, like what I mentioned the other day, I told you personally, no, thank you po for your letter. Nakaka-touch po. No? Alam niyo po, sinulatan po tayo ni Mayor Nancy tungkol po sa isang bagay na ginawan ho natin ng tamang hakbang sa Metro Manila Council as a Council of Metro Manila Mayors. At
yun nga po, no, I was very surprised that she wrote a thank you letter. Nako, very welcome po, Mayor Nancy. At syempre, anything that will help the people of Makati, ay nandiyan po ang inyong Metro Manila Council handang tumulong at sumuporta sa inyo. So I'll see you tomorrow, Mayor Nancy, 3:30 p.m., Malacanang, may meeting tayo. 17 mayors confirmed sa pagpunta sa meeting. So we will be complete tomorrow when we meet in Malacanang. So see you po. And again, thank you for watching our Facebook Live. Okay, so next please. Ayan na nga, number 7, meeting with Executive Secretary Ralph Recto. So again, yung mga pangangailangan po ng San Juan at ng Metro Manila at ganoon din ng ating mga kapwa lungsod sa ating bansa ay personal po nating inilalapit po sa ating Pangulong Marcos. At ang Executive Secretary po, ang Little President. At alam na alam ko po yan dahil minsang naging Executive Secretary po ang aking ama at ang ating dating congressman na si Ronnie Zamora. So for 2.5 years, he served as Executive Secretary, kaya naintindihan ko kung gaano kahalaga ang posisyong ito. So it is called the, he is called the Little President, no? Dahil nga po, no, siya po talaga ang kumbaga gumagawa ng iba't ibang hakbang na mula po sa Pangulo. So dinalo po natin si Executive Secretary Ralph Recto na isa rin pong Lasalista. So Animo Lasal, ES Ralph, kung nanonood po kayo, ako po ay pumunta sa ating homecoming nung Sabado sa Lasal Green Hills. At I heard Senator Kiko Pangilinan was there also, although hindi ho kami nag-abot. So mahalaga po talaga na ang ating mga lokal na pamahalaan ay merong maayos at matibay na relasyon sa ating pamahalaang nasyonal sapagkat malaking tulong po talaga para sa ating mga local governments ang national government. So again, I am simply fulfilling my responsibilities as Metro Manila Council President and League of Cities of the Philippines National President. So it's not just about San Juan but also about my fellow mayors from all cities in our country. Dahil tayo nga po nagsisilbing tulay papunta po sa ating Pangulong Marcos. So thank you very much, ES Ralph, for the kindness na napakabait po ni ES Ralph Recto at ng kanyang may bahay ang ating kaibigan at pinuno ng ating sister province sa Batangas, si Governor Vilma Santos Recto. So see you tomorrow, ES Ralph. See you tomorrow, Mayor Nancy. And of course, to all our Metro Manila mayors, kita-kita po tayo bukas. Next, nung isang araw po, nagsagawa tayo ng isang pagpupulong kasama po ang mga nagtatayo ng ating dalawang malaking infrastructure projects, ang ating pong Makabagong San Juan Sports Center at ang ating Makabagong San Juan Local Government Center. So, I asked our Secretariat, yung request ko sa iyo, yung updates, no, ng construction ng ating Makabagong San Juan Sports Center. Good news po, sa 3rd floor na ang ating Makabagong San Juan Sports Center. So please, yung drone shots at saka yung physical shots, Secretariat, nabanggit ko na sa yan, please make sure within the day ma-post natin. So right on track tayo sa timeline. Sabi ko, dapat maabutan natin yan habang mayor pa tayo kasi gusto ko namang mailunsad ang dalawang malaking infrastructure projects ito during my term. So we are pushing na by 2028, of course, ay mapakinabangan na po ito ng ating mga mamamayan. So yun po ang ating naging pagpupulong kasama po ang mga nagtatayo ng ating dalawang major infrastructure projects. Next po ay nung sa araw tayo nga po ay naimbitahan sa FFCCCII. Ito po ang Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Napakahaba po ng kanilang pangalan, ngunit FFCCCII po ang shortened version po ng kanilang organisasyon. So yan po, no? Nakasama natin ang iba't ibang mga Filipino-Chinese members of the national and local governments. At ganoon din po, mga member po ng business sector. Yan po
si Vice Governor Jid Gokyangki ng Surigao del Norte, kasama po si Mayor Georgia Gokyangki po ng Bayan ng Claver sa Surigao del Norte. So marami ho tayong nakasama na mga mayors, governors, vice mayors, councilors from all over the country. At ayan po, no? Kasama natin si Mayor Jeannie Sandoval din ng Malabon City. And of course, our friends from FFCCCII. So I would like to greet all of you in advance. No? A very happy Chinese New Year. At tayo po ay nakikisa sa inyo pong selebrasyon, lalong-lalo na sa bawat membro po ng ating Chinese community. Ito po ang nilingkod, Mayor Francis Zamora. Mabati ng advance Happy New Year po sa inyo lahat. Okay? So next ay noong isang araw nga po, no, ay ang ating minamahal na Vice Mayor Angelo Coiri ay naghandog po ng kanyang assistive wheelchairs. No? So assistive devices and customized and specialized wheelchair. So bakit customized and specialized? Sapagkat yung mga wheelchairs na ito ay sukat po sa pangangailangan ng ating mga pasyente o mga mamamayan. So it is basically measured or customized according to their body type, to their height, to their weight, to their size, and to their needs. It has been a program of our dear Vice Mayor ever since he was a city councilor. At ang pagpunta ko po dyan ay pagpapakita ko ng suporta sa kanyang napakagandang programa na taon-taon po ay kanyang ginagawa. So, congratulations, Vice Mayor Angelo, at mabuhay ka. O, di ba? Thank you. At kasama po natin ng isang araw ang aking anak at Special Assistant to the Mayor na si Rocco Zamora sa ating po naging birthday payout for senior citizens. Isang programa ng pamahalang lungsod na alam ko nakakatulong po sa ating mga lolo at lola. No? So again, ang lahat po ng mga 70 years old ay tatanggap ng 3,000 pesos. Ang lahat po ng 8 years old ay tatanggap ng 5,000 pesos. At ang lahat naman po ng 90 years old ay tatanggap po ng 8,000 pesos. And every year after po kayo mag-90 ay may 2,000 pesos po kayo. 91, may 2,000 pesos. 92, may 2,000 pesos. All the way until you turn 100 years old, kung saan tatanggap kayo ng 50,000 pesos mula po sa pamahalang lungsod ng San Juan at 100,000 pesos naman po mula po sa pamahalang nasyonal. At parati kong sinasabi, huwag na huwag niyong iisipin na hindi kayo abot ng 100 years old. Dahil mula nung ako po yung naging mayor, ay halos 8 San Juanenyo na po ang ating nahandugan ng 50,000 pesos sa programang ito ng ating pamahalang lungsod. So just always take care of yourselves. Magpa-check up po kayo parate at kung may mga pangangailangan po kayo, pagdating po sa medical o hospital na pangangailangan, magsabi lang po kayo at meron tayong pondong handang tumulong po sa inyo. So next, I would like to of course thank my dear son Rocco, ng aking mabait at generous na anak na si Rocco Zamora sapagkat siya po ay naghandog ng mga libreng TODA uniform sa ating mga TODA drivers. No? So ito po ay mula mismo sa puso ng aking anak na si Rocco Zamora at yan po, no? Naghandog po siya ng mga uniforme sa ating mga TODA drivers na mula sa iba't ibang TODA ng ating lungsod. So maraming salamat Rocco at alam ko naman na ikaw ay isang napakabait na anak. At basta tandaan mo kung ano ang ginawa ng iyong lolo, kung anong ginawa ng iyong ama, no, na kabutihan, ay dapat yun din ang gagawin mo sa ating mga mamamayan dahil tayo po ay pinagkakatiwala ng ating mga mamamayan. So let us always do good to our people. And in my son's case, he's doing it in a personal capacity. Diba? Ito ay mula sa kanyang savings, no, yung mga ipon niya. Alam niyo si Rocco, kahit siya ay nagtatapusan ng kolehiyo, meron din siyang konting mga investments na ginagawa at yung konting income po niyan, naman pong pinapangtulong niya po sa ating mga mamamayan gaya po nitong distribution ng ating TODA uniforms. No? So, congratulations Rocco for a job well done and your dad is proud of you. Keep up the good work. Next, excuse me. So tayo po inimbitahan din
sa ceremonial tee-off po ng BMW Cup. No? So nakasama po natin si Mr. Jake Ang. Okay, si Mr. Jake Ang po ang anak ni Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation. So tayo po inimbitahan para ho makiisa sa ceremonial tee-off ng BMW Cup. At ito ay aking pagpapakita ng suporta sa kanya at sa kanilang pamilya sapagkat napakarami nilang investments dito po sa San Juan. At alam niyo ho ba, sinong nagde-dredge ng ating San Juan River for free? Ang San Miguel Corporation. Kung kaya't nung ako po ay pinakiusapan na makiisa sa kanilang ceremonial tee-off, agad-agad siyempre akong pumunta ron dahil ito ay aking munting paraan na magpasalamat sa San Miguel Corporation at ganoon din po sa kanilang pamilya, sa pamilya po ni Ginoong Ramon Ang at na Jake Ang. No? Ito ay aking munting paraan na magpasalamat po sa lahat ng tulong na binibigyan nila sa lungsod ng San Juan at ganoon din sa lahat ng negosyong pinapasok nila sa ating lungsod na nagbibigay daan upang tayo nga po ay magkaroon ng mas mataas na koleksyon sa ating business taxes na siyang ginagamit naman natin upang mapatakbo ang ating lungsod sa pang-araw-araw natin. So thank you very much to Jake Ang and again to my son Rocco. Ako, naimbitahan siya ni Jake dahil magkaibigan po silang matalik. No? Sila ay parehong edad lang halos, no? Parehong mga bata. Pero nakakatuwa, no? Yung mga next generation natin, no? Sila na talaga ang papalit sa atin at some point. No? Because our youth, no? Yung mga young leaders natin, both in government, in the business sector, no? Magandang bata pa lamang ay yan, naghahanda na sila, nagsisimula na sapagkat pagdating ng panahon ay sila rin naman ang papalit sa atin sa anumang industriya meron tayo. At magandang habang bata ay nandiyan na po, meron na silang karanasan, meron na silang kaalaman at pagdating ng panahon no, ay sila naman po ang papalit sa atin dahil tayo na po ay tatanda rin, di po ba? So the next generation is important. That is why ang ating pong pagbibigay ng importansya sa edukasyon ay nandyan dahil pag napapagandaan natin ng mabuti ang kinabukasan ng ating kabataan, pagdating ng panahon, kayo naman po ang ating mga minamahal na kabataan, kayo po magiging mga leader ng ating lungsod, ng ating bansa, both in government and also in the business sector. So it's nice to see our young citizens being very proactive when it comes to their respective industries. So again, congratulations, Jake Ang, to your father, of course, Mr. Ramon Ang, and to your entire family, San Miguel Corporation, and to BMW, ang RSA Motors. Congratulations po sa inyo. Next, nako po, ang aking asawa, of course, at pinakamamahal sa buhay na si Kerry, na presidente po ng Caring Kerry Foundation, ay naghandog po ng advance Valentine's gift sa ating mga board at officers ng lahat ng barangay. Ito po yung board and officers ng ating senior citizens, PWDs at mga solo parents. So through the kindness and generosity of the Caring Kerry Foundation, ay may higit 400 San Juanenyo po na senior citizens, PWDs at solo parents ang nahandugan po ng bigas at delata ng Caring Kerry Foundation. At tayo nagpapasalamat siyempre kay Kerry sapagkat ito ay kanyang inisyatibo para nga po tulungan ang ating mga mamamayan dito po sa San Juan. So kasama natin si Rocco, ang aming panganay na anak na lalaki, si Nicolas, ang aming pangalawang anak na lalaki, at si Noah, ang aming bunsong anak na lalaki at bunsong anak din dahil siya ang youngest sa lahat. Si Amanda po ay nasa Amerika, nagtatrabaho, so hindi ho natin siya nakasama. At yan po, no? Kung nakikita po ninyo, ang pamilya Zamora ay parating magkasama, gumagawa ng hakbang upang makatulong po sa ating mga mamamayan. At yan po, as you can see, we involve our children at a young age dahil ako po, no, nung bata po ako, ay ganyan din po ang ginagawa ng aking ama sa akin, si Congressman Nonel Zamora. Na bata pa lamang po ako, ay sinasama na po tayo sa ganitong mga activities at yan naman po ang tumulong sa akin pagdating po sa ating pagkatao. So napapansin po ninyo ang aking pagkatao at yan naman po ay
sa bisa po ng pagpapalaki sa akin ng aking ama at ina. At yan po ang naging resulta, si Mayor Francis Zamora. So sa lahat po ng tumanggap ng munting regalo mula sa Caring Kerry Foundation, naway makatulong po ito sa inyo. At sa aking asawa na si Kerry, thank you for your kindness and love. At alam ko naman na mahal mo ang bawat pamilyang San Juanenyo. At yan nga po, marami tayong napasaya ng araw nito. So, advance Happy Valentine's po sa inyo lahat. At again, to my dear wife, Kerry, happy birthday, and may you be blessed with good health and many more years to come. Okay, so yan. At sinurprise din si Kerry, no, ng ating mayor's office staff. So paglabas na namin ng elevator, papunta na kami dyan sa ating Caring Kerry gift giving, ay nagkaroon ng isang surprise cake blowing paglabas ng elevator. So thank you to my mayor's office staff at na-appreciate ni Kerry at ang aming pamilya. Maraming salamat sa pagmamahal. Okay? At speaking of Caring Kerry, alam niyo, no, si Kerry po ay merong bagong sport at yan po ang pickleball. At ang pickleball po ay isa sa mga bago at sikat na sports po ngayon. No? At siya po ay nag-host ng isang programa. Basically, it is training our cancer survivors how to play pickleball. So yan po, no? Ang mga nakasama po niya ay mga cancer survivors from San Juan, mga enrolled po sa ating Caring Kerry Foundation Cancer Program at tinuruan po sila mag-pickleball. So this will be a series of trainings. Ayan po, kita niyo si nanay, no? Nag-pickleball. Ang pickleball po ay combination siya ng parang siya na tennis and badminton and ping pong all together, no. So ito ay isang sport na friendly in terms of yung physicality kasi yung net hindi ho ganun kataas as compared to badminton at yung paddle nga na ginagamit, no, ay very similar to ping pong. So very friendly siya in terms of those who want to play. So, user-friendly kumbaga, di ba? At mahalaga po rito ay yung opportunity to exercise, no? So, to stay healthy and exercise. At si Kerry po, no? Alam niyo naman, siya isang cancer survivor, 7 years out of cancer. At through the Caring Kerry Foundation ay tumutulong po tayo sa ating mga cancer patients pagdating po sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay at bahagi ho niyan ay ito nga hong program kung saan tinuturuan sila mag-pickleball. At isa po sa tutulungan din ng Caring Kerry Foundation ay ang ating San Juan Sepak Takraw Club. So yan, nag-usap na ho kami. And of course, through the Caring Kerry Foundation ay maghahandog din po ng mga sports equipment sa ating Sepak Takraw Club ng San Juan. So Secretariat, paalala mo, kailangan na turn over na ng Caring Kerry Foundation yung equipment ng Sepak Takraw. San Juan. Okay. Next, ayan, Kerry's birthday dinner. And of course, every year we celebrate Kerry's birthday. At yung kinukwento ko nga po, no, kadalasan, lalong-lalo pag mga ladies, no, ayaw malaman yung kanilang age. Parating tinatago, no, nako, ayaw ko malaman ilang taon na ako. Si Kerry po, baliktad. Proud siya at excited siya tuwing nadadagdagan ng taon ng kanyang edad dahil nga po sa kanyang pinagdaanan. No? At 39 years old, she was diagnosed with the stage 3 breast cancer. That was in 2019. At nung panahon yun, ay akala namin katapusan na ng mundo. Ngunit sa tulong po ng Diyos, ay siya po'y biniyaan ng malakas sa pangangatawan. At kaya nga po, 7 years out of cancer na. So, every year that she gets older, ay pinagmamalaki po niya. So she proudly says that she is now 46 years old. Hindi niya kinakahiyang tumatanda siya. In fact, pinagpapasalamat niya dahil ito po ay isang taon na naman na nadagdag sa kanyang buhay. So we thank the Lord for another year for our dear Kerry, and we pray that the Lord will continue to bless you with good health, peace of mind, happiness,
and many, many more years to come. So gusto namin maabutan ng aming mga anak na tumanda rin at magkaroon din ng sarili ng mga anak. At at some point, of course, magkakaroon din kami ng apo at gusto namin maabutan yan all the way until the end. Diba? So again, to all breast cancer survivors or even those who have been diagnosed recently, no, tandaan po natin that a cancer diagnosis is not a dead end. Meron po tayong mga teknolohiya ngayon pagdating po sa treatment at medication na makakatulong po sa atin na pahabain ang ating buhay. So, nandito po ang Caring Carry Foundation handang tumulong sa inyo. Ganon din ang ating pamahalang lungsod ng San Juan. At ganon din ang ating pamahalang nasyonal. So, tayo po ay meron ding mga pondo pagdating po sa cancer treatment from the local government and from our national government. Okay? So, magsabi lang po kayo. Next, tayo po ay dumalo sa ating Lasal Green Hills Homecoming. So, batch 2001 po ang nagsagawa ng ating alumni homecoming. Yan po ang inyong lingkod, proudly holding the 1995 banner. Yan po, no? Yung ating batch 1995. So, yan po ang aking mga kaklase sa Lasal Green Hills batch 1995. And of course, sumuporta po tayo ng konti sa ating alumni homecoming ngayong taon. And nakakatuwa po sapagkat nakita-kita kami ng mga batchmates ko. Ganun din po yung mga kapwa ko Lasalians from other batches, whether higher batch or lower batch, nakakatuwa po sapagkat marami sa kanila nakakuntuhan natin, picture-picture po at naki-update din po sa atin. No? So it's nice really to see the members of the Lasalian community. So, yan. Kita ulit tayo soon. At tayo rin po ay nagkaroon ng isang dinner kasama po ang ating mga kaibigan na sina Dick at Mars Balahadja, ang may-ari po ng Stone Steak sa Green Hills. At tayo po ay sumusuporta sa kanila sapagkat marami po silang investments dito po sa San Juan. Meron silang isang napakalaking building din dito sa Barangay Pasadena. At again, ito ang Stone Steak sa isa sa kanilang mga negosyo at magbubukas din sila ng Ponce Spanish restaurant dito po sa Promenade very soon. So to Dick and Mars Balahadja, thank you for investing in San Juan. Malaking tulong kayo sa ating komunidad. Hindi lamang sa income ng ating lungsod, ngunit pati po sa employment. Dahil siyempre, ang kanilang mga ini-employ ay mga San Juaneños. So maraming salamat sa inyo. And of course, I also hosted a dinner for our city council, our barangay captains, and our SK chairperson. So meron kaming regular na pagpupulong kung saan pinag-uusapan namin ang mga proyekto programa ng ating mga barangay at ng ating SK. At ganoon din po, no? Pagkakataon na rin na malaman ko ano bang kanilang mga pangangailangan, mga bagay na gusto nilang paabot sa akin. At it's important really that you have a personal relationship with all our fellow local government leaders, also our barangay and youth leaders dahil marami ho silang mga gustong ipaabot din sa akin na nagagawa nila tuwing kami magkakasama. So again, thank you Vice Mayor Angelo Cuiri, our city councilors, our barangay captains, and our SK chairpersons. Okay, shout out segment 2. Sige. Yan, Honey Mar. Pa-shoutout po Mayor Francis Zamora watching from Rizal, Laguna. Wow! Kamusta po kayo? At ako po ay naimbitahan ni Governor Sol Aragones sa Laguna. So I will be there this March. Makita-kita po tayo. At April din, actually I will be there both March and April. So announce ko po yan kung kailan po ako dadalo po sa inyo sa Laguna. And the good news po, nakapag-usap na ho kami ni Governor Sol Aragones and we will be signing a sisterhood agreement between the province of Laguna and the city of San Juan. So yan, abangan niyo po yan. Hello, Hanimar. Next, please. Pwede po ba lumipat sa San Juan? Ako, baka magalit si Gov Sol. Nadalaw na lang ako sa iyo dyan sa Laguna. But then again, of course, you're welcome to visit us here in San Juan. At minsan kung kayo mapunta rito, lapit ka lang. Lapitan mo lang ako at sabihin mo, ako si Hanimar mula sa Laguna at ako ang sumusubaybay sa inyong Facebook Live. Amelia Balyares, Mayor Francis Zamora, pag pupunta ka ng Samar, sama po ako, tour kita. Ako, Amelia,
yes, I would love to go to Samar. No? In fact, marami hong bahagi ng ating bansa ang hindi ko pa ho napupuntahan at isa na po dyan ang Samar. So, yes, kung ako ay pupunta dyan, sabihan ko kayo. At kung kayo taga dyan, same, no? Lapitan nila po at sabihin nyo, ako, si Amelia Ballares na sumusubaybay sa inyong Facebook Live. Next, please. John Randale Robleza. Hi, Mayor. Thank you po sa pagpunta sa Iloilo at sa Sister Agreement. Hello, John. Nakita niyo ba yung mga pinost ko mga videos? Nako, no? Alam niyo, pasensya na natagalan. Bakit? Kasi sabi ko sa team, gandahan niyo yung videos. Lalo na yung Halabira, Ilo. Kita niyo, paano ako sumayo doon, ba? Talagang kinarir ko yung pagsayo doon kasi sobrang saya ng Dinagyang Festival and, honestly, sobrang galing po ng music, no? Kasi mapapasayaw ka talaga. And again, part of the experience is dancing to the music of the Dinagyang Festival. At sobrang nag-enjoy po ko, lalo na sa ating pag-ikot sa Calle Real. No? Kita niyo naman yung videos natin. No? Marami hong nagpa-picture po sa atin, mga selfie, kwentuhan, tawanan, bulungan, no? Yakapan. At nakakatuwa po sapagkat napakainit po ng pagtanggap ng mga Ilonggo po sa atin. Honestly, no? From the bottom of my heart, I'm so thankful. I'm so thankful kasi I never imagined na ganyan po kainit ang pagtanggap ng Iloilo po sa atin. In fact, meron ako isang video na pinapabuo ngayon, medyo mahaba-haba po siya. No? So pinapakompile ko lahat ng ating mga selfies, mga pictures, mga kwentuhan no? Into one long video. Secretariat, kailan yung tatapusin? Para ma-show na natin, ma-play na natin, no? Ma-post na natin. So, Naila Makalilay, shout out Mayor watching from Iloilo City. Nako, maraming salamat po sa inyo at excited po akong bumalik muli sa Iloilo City at makasama kayong lahat. Napakabait po ninyo at yung warmth na talagang kakaiba. At yun nga po, no, gaya ng sinabi ko, gagawa kami ni James Yap ng isang video kung saan tuturuan niya ako mag-Ilonggo. Yan, ito ang Ilonggo 101 with Councilor James Yap. So si Councilor James Yap po ay matagal na nag-aral sa Iloilo dito pa sa Washong. No? So dyan siya nag-aral bago siya lumipat na ng Maynila. So siya po yung pinanganak sa Escalante, sa Negros Occidental, tapos lumipat po sa Iloilo City at tuluyan ng lumipat dito po sa Maynila. So yes, Naila, magkita po tayo sa ating muling pagdalo sa inyo and I'm very, very excited to see you all again. Ana Marie Dimaano Guerra. Good afternoon, Mayor. Shoutout po from Rosario, Batangas. Wow, from Batangas. Nako, alae. Tama ba yan? Tama ba yan? Nako, alae. Yun, di ba? Kasama ko lamang na siyempre nung sa araw ang isang Batanggenyo na si Executive Secretary Ralph Recto, no? Ang may bahay ng ating gobernador, Vilma Santos Recto. So, very agree about the uniform. Better to have the may free uniform ang mga student kasi it's always connotation na wala daw babayaran sa public. Pero uniform pa nga lang po ang mahal na. Good job, Mayor San Juan City. League of Cities of the Philippines, President Francis Zamora. Ako, thank you po, Ana Marie Dimaano Guerra. Ito po, no, dito po sa San Juan, para sa inyong kalaman, lahat po ng public school students may kanya-kanyang tablet na nagagamit. Lahat po ng public school students merong fiber optic. Sorry. Take two. Ana Marie Dimaano Guerra, gusto ko pong ipalam sa inyo, ganun din sa lahat ng nanonood at nakikinig po ng ating Facebook Live, ng lahat ng ating public school students sa San Juan po ay merong mga tablets na nagagamit. Meron po silang fiber optic internet connection sa kanilang mga classrooms at meron din po silang fiber optic internet connection sa kanilang mga tahanan. Meron po silang 55-inch smart TV sa kanilang mga classrooms. Meron silang libreng mga uniforme. Yan po ay school uniforms at PE uniforms. Meron din silang libreng customized rubber shoes. Ang mga basketball courts po sa mga public schools ay kahoy po ang sahig. At kanina nga po sa aming pagpupulong no, ng ating department heads ay sinabi ko po sa ating DepEd Division Superintendent na siguraduhin ngayong summer break no, dahil mag-graduate na nga po ang ating mga mag-aaral at matatapos ang ating school year. Siguraduhin lahat ng kailangan sa mga classrooms gaya ng mga electric fans, mga ilaw, mga lamesa, anumang mga kagamitan kailangan sa mga public schools po natin. Siguraduhin natin na maayos natin lahat yan at mabili na at kompletuhin yan bago magpasukan sa Hunyo. Para pagdating nga ng ating bagong school year, kompleto na muli
ang lahat ng kanilang mga kagamitan at pangangailangan at wala na silang kailangang problemahin except mag-aral ng mabuti. Okay? So, yan, just to share with you, Ana, ito po ang ating makabagong San Juan. So, ganito po kami sa makabagong San Juan. So, I will see you soon, Ana. I will be going to Calaca, Batangas this May. Nako, marami tayong nagiging imbitasyon sa iba't ibang lungsod sa ating bansa dahil nga po tayo ang National President ng League of Cities of the Philippines at inimbitahan po tayo ng ating mga kapwa city mayor. So I will be in Batangas this May. So magkita po tayo. Okay. Next please. Bruce Aranyas, magandang araw. Mayor Francis Zamora, kamusta na po ang practice sa dancing? May dance number po ba sa Wata-Wata? Paglita man po, birthday po ng pinakapoging kagawad ng Balong Bato, Kagawad Bong Quiñones. Nako, Kagawad Bong, happy birthday sa inyo at mahal na mahal kayo ng asawa mo, no? At siyempre, ako'y nagpapasalamat sa inyong maayos na paglilingkod sa Barangay Balong Bato. Makita tayo sa inyong fiesta, malapit na, at ganoon din sa ating pong fiesta Barangay Caravan sa Balong Bato. Yung pagdating po sa ating mga Wata-Wata preparations, no? So we will make announcements soon. At ayan nga po, no? Yung mga natututunan natin sa ating pagdalaw sa Sinulog Festival, sa Dinagyang Festival, no? We are always observing how they implement and execute at yung mga best practices na nakita natin pwedeng gawin sa ating lungsod, lalong-lalo sa Wata-Wata, ay ating inaaral din para continuously na-improve nga po natin ating execution. Next, please. Rudy Alfonso, Mayor, ang apo ko po nag-aaral sa Kabayan Elementary School, grade 6, si Kylie Alfonso. Nag-champion po siya kahapon sa ASEAN International Jiu-Jitsu Championship. Ulitin natin. Nadali ako dun sa Jiu-Jitsu. Isa pa. Mayor, Mayor, ang ako po. Gagawad, pinahirapan mo ako Mayor, ang apo ko po nag-aaral sa Kabayanan Elementary School, grade 6, si Kylie Alfonso. Nag-champion po siya kahapon sa ASEAN International Jiu-Jitsu Championship 2026. Gold medalist po siya, Mayor. Qualified po siya para lumaban sa Japan. Itong taon, Mayor, pwede po ba kayo isa sa sponsors? Maraming salamat. Mayor Francis Zamora, mabuhay, makabagong San Juan. Good as done. Okay? Sige, dalawin niyo ako soon kasama ng inyong apo. Kagawad Alfonso at siyempre tutulong kami, no? At nakakatuwa po na meron tayong mga San Juanenyo na nagbibigay ng karangalan sa ating lungsod at ito, in this case, no, lalaban siya sa Japan. So siya po ay magbibigay ng karangalan para sa ating bansang Pilipinas. So yes, visit me soon, just message me at message po ko sa inyo, no? Sana nabasa niyo na yung isang message sa akin a few weeks ago. Kagabi ko lang nabasa at kagabi ho kasi honestly, no, I had about 3 hours of free time yesterday. So binaktrack ko lahat ng mga old messages hanggang October last year. Isipin niyo po, no? Ang binaktrack ko hanggang October 2025 na messages. So nilista ko ho lahat yan at isa-isa ho ko yung re-replyan ng isang staff na pinagbigyan ko ng assignment nga na tawagan kayo at text na tungkol sa mga message po sa akin. So again, if you need anything, please message my team directly or come here to the office kasi sa dami po ng messages po talaga ay natatabunan ang mga text po ninyo, mga Viber ninyo, mga WhatsApp ninyo dahil if you combine all the messages per day, nako, more than 1,000 po yan in various platforms na ho. So hindi ko talaga mababasa ang lahat. Yan. So again, yes, please visit me here. Scheduling po natin. Secretariat, pakilagay sa ating schedule. Okay? Jocelyn Habil, hi Mayor, pa-shoutout naman po sa aking new business, PNJ Laundry Hub, located at P. Perez Street, Barangay Sabilita. Miss you so much, Mayor. Okay, Jocelyn, ako'y mabati sa inyong bagong negosyo at sa lahat po ng gusto magpa-laundry yan, dumalaw na kayo sa PNJ Laundry Hub sa Pipere Street, ito sa Barangay Sabilita. Yan. So, siyempre si Jocelyn Habil ay isa sa ating mga taga-suporta sa ating mga bagong San Juan administration. And yes, please visit her laundry hub soon. Okay? Next, Ann
Sandali. Sandali. Paano ko i-pronounce ang pangalan mo? Parang ano to, no? Baliktad, no? Oikapse. So, Ann Espapio. Tama ba? Espasyo. Ikaw kasi binaliktad mo ba? Ann Espasyo. Good morning po, Mayor Francis Zamora. Salamat po sa tulong niyo po sa amin. Ibang-iba na po ang San Juan. Mas yumabong, mas nakilala dahil po sa inyong magandang pamumuno. We're very proud of you. Shoutout po from Bahay Pag-asa. So, si Ann Espasyo, Sus Mariosep. Kasi yung picture mo sa profile, masyado maliit, di ko makita. Yes, nako Ann, maraming salamat sa support at tiwala at patuloy natin pagtulong-tulungan ito. Whatever San Juan has achieved now, it is because of all of us. Dahil nagtutulungan tayo, dahil nagtitiwala kayo sa inyong mayor. Ako po ay pinagkatiwalaan nyo sa pamamagitan po ng 3 halalan bilang mayor ng San Juan. At sana nakita po ninyo kung gaano kalaki na ang pinagbago ng ating lungsod. Again, kayo naman po makakapagsabi niyan. And ayoko naman maging bias na sabihin, ang ganda-ganda ng San Juan. Mas maganda kayo mismo magsabi, no? Maganda na nga ba talaga ang San Juan? Malaki ba ang ating pinagbago? At ganun din po sa lahat ng hindi taga San Juan, kung kayo po yung nanonood at nakikinig, sa tingin ho ba malaki na ang iginanda ng San Juan? Mas magandang kayo ho magsabi, di ba? Sa inyong karanasan, sa inyong nakikita, di ba? Mas magandang manggaling po sa inyo. At muli, no? Kung sa tingin yung malaki na ang ginanda ng San Juan, ipagpatuloy po natin ang ating makabagong San Juan. Kasi ayaw naman nating bumalik sa makalumang San Juan, di po ba? So kung kayo po ay masaya sa ating pamamalakad, sa paraan ng ating pamamahala, pagpatuloy po natin ito. Even beyond Mayor Francis Zamora, di po ba? Kasi kung ano naman ang ating nasimulan, sayang naman kung babalik pa tayo sa dati. Di ba? Yung mga nakaraan, nasubukan na natin sila ng 50 years, di po ba? Ang tagal nun, 50 taon, 1969 hanggang 2019, nasubukan na natin sila. Di ba? Ngayon, nasubukan nyo ang ating makabagong San Juan. 6.5 years pa lamang, di ba? At going on 7 years na. Pero kung nakita nyo nga ho ang pagbabago na ating pinangako, kung nararamdaman po ninyo na talagang mas magandang San Juan, patuloy po natin. Di po ba? Yan splice nyo magandang message yan. Paki-splice, paki-repost para mapanood ng marami. Pati yung mga magagandang segments natin dito, Secretariat, paki-splice, paki-repost para mas napapanood ng iba. Kapak, Refe, Mayor, ang tanghalian ko po ay daing na bangus, inihaw na talong with matching ginayat na kamatis at sibuyas sa may siling labuyo at itlog na pula. Ininggit mo naman ako, Kapak. Ako gutom na. No oras na ba? 1:10. Wow, kanina pa ako nagdadalal dito. Alauna na pala. Kaya pala gutom na ako. So, muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagpapanood ng ating Facebook Live. Kung may shoutouts pa, please let me know. Meron pa ba? So we can read them. All good? Okay. Sige po. So muli, ako ay nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay sa ating Facebook Live, sa mga pamilyang San Juanenyo na nanonood, at ganun din sa mga minamahal nating kapwa-Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating Facebook Live. Sana, ang request ko po, ma-share ninyo ang ating Facebook page sa ibang mga kaibigan nyo, mga kamag-anak nyo, mga pamilya nyo, upang lalo pang dumami ang ating followers. Bakit? Kasi yung best practices ng San Juan na gusto natin ibahagi sa ating mga kapwa-Pilipino ay gusto ko rin i-share syempre. At ganun din po, gusto ko rin matuto po sa inyo pagdating sa inyong mga best practices. At again, all of this is about nation building sapagkat kung ang nagagawa natin na maganda ay ginagawa sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, lalong gaganda po ang ating bayan. At ganoon din po, yung mga magagandang ginagawa sa ibang bahagi ng ating bansa, gusto nating gawin dito sa San Juan upang lalong gumanda ang ating lungsod. So muli, ito po ang nilingkod, Mayor Francis Zamora, nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Take 2. Muli, ito po ang nilingkod, Mayor Francis Zamora, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating Facebook Live ngayong araw. Magkita-kita po tayo sa ating activities for the week at syempre sa ating pong Facebook Live next Monday. Maraming salamat po. Mabuhay po ang makabagong San Juan.